Yo, magandang umaga, magandang gabi, magandang araw mga kaparmer. Welcome back ulit kayo sa Patut Vlog or Jax 2015 Farm. Sa araw pong sa video natin ngayon mga kaparmer. So mapapansin niyo, ito na naman. Naglalagay na naman tayo ng 100 grams na chlorine sa ating 16 liters knapsack sprayer. Kasi i-spray natin to ulit sa ating ampalaya. So baka magtaka kayo bakit parang bawat upload ko spray. Kasi every 3 days tayong nag-i-spray sa ngayon. Kasi lumalaban tayo sa bakterya at saka sa fungus. Kasi kahit anong spray natin, ang hirap talaga siya pigilan. Kasi nga nakapasok na siya. At saka hindi rin kasi natin pwedeng iwasan yung mga cause nun. Ano bang dahilan? Spray naman ako ng spray. Ano bang naging dahilan? Malaki pong nagiging dahilan mga kaparmer. At saka marami, hindi lang malaki pala, marami pala. So unang-una doon, yung hindi siya lahat natatamaan. Pangalawa, dahil sa lupa na na-contaminate nung nakaraan natin pagtatanim. So and the next, at saka patuloy na walang hinto is yung pagpasok ng mga insekto. Pinag-uusapan bakterya at saka fungus lang din naman. Tama po yun, kasi ganito po yun. Halimbawa, nag-spray po kayo ng mga insecticide sa inyong gulayan, then mayroon kayong malapit na bayan, halimbawa nasa sa inyong barangay o sa inyong lugar, may nagtatanim din, mayroon din sila doon na akit na ganun. So malamang sa malamang nun, nakapatong yung doon, nakadapo ba, dumapo doon yung mga insekto. Ngayon pagdapo nun doon, matitrigger yun ngayon kasi mag-spray din sila. Pag-spray nila doon, sigurado yun na dadalhin yun ng mga insekto yung ibang virus sa inyong mga gulayan. So ganun po ganun po yung mga posible na mga dahilan. So sa ngayon, dito naman sa atin na ampalaya, makikita ninyo ang lalaki ng dahon niya. Tapos yung mismong ito, mga bago niyang flashing is magaganda na. Tapos mayroong yung sa mga bunga niya pati, mayroon ng tinatawag, mayroon ng pagbabago sa bunga niya. Kasi nung nakaraan talaga, kahit maliliit, mayroong spot na brown. Gawa nga yun ng bakterya. So ngayon naman, ang nakikita natin, marami na yung bunga niyang mga maliliit na malinis. So kinakailangan lang talaga is continue natin siyang sprayhan. So sa nagtanong doon kung ilang days o ilang araw yung agwat ng pag-i-spray, dito sa akin hindi ko na talaga ito titigilan hanggat may buhay at may bunga pa itong ampalaya. So every 3 days na talaga ako nito mag-spray ng ating chlorine. Kasi kung pababayaan lang natin siya na bigyan natin naman ng dahilan na makapasok uli, baka mag-explore sila dito sa loob at saka mas lalong lumakas at lalong dumami. Kasi sa napansin ko talaga dito sa ampalayahan natin, kung halimbawa nakagamit na kayo, dahil nagamitan ko na siya nagamitan ko na siya mga kaparmer, ang hirap niya ng patay nung hindi na talaga kaya ng ibang fungicide yung magagawa ng chlorine dito. So ilang linggo na ako, halos 3 linggo na hindi ako gumamit nung mga fungicide na nabibili o mungkusib. Wala po akong ginamit na dito, kundi ito lang, chlorine lang talaga siya. Dahil chlorine lang yung nakapigil dun sa paglala ng kanyang sakit. So mainam, halimbawa nagpaplano kayo o bago pa lang yung inyong tanim ngayon, may tanim kayo ng ampalaya, bago pa lang. So wag nyo nang gamitan ng fungicide na iba.
Kasi ang inaalala ko kasi at yung binabahagi ko doon, bakit kayo gagamit, bakit pinapatigil ko na kayo? Sayang lang eh, sayang lang yung pera ninyo. Hindi rin kasi yan makapigil. Sabihin ng disclaimer lang pala dun sa mga kumpanya. Baka magalit sila sa atin. At saka iban nila tayo sa Facebook, sa YouTube. So yung sinasabi ko kasi totoo naman eh. Hirap, hindi talaga kaya. Hindi nila kayang i-prevent yung So mayroong mag-a-advise gumamit ng bactericide. Tama po yun. Sa kanila po yun. Pero sa atin, direct na tayo dito. Mura lang. No? Mura lang siya. Na pwede nyong magamit. So continue yung inyong pag-spray dito sa inyong ampalaya, sa inyong mga tanim ng chlorine, mga kaparmer. Every 3 days mas maganda. Every 3 days na siya para hindi rin siya ma-over. At wag na kayong wag kayong sumobra dun sa grams na sinasabi ko, na 100 grams lang. Kasi mahirap na baka ma-overdose yung inyong tanim. So baka may magtanong na paano naman yung sa lupa, baka ma-acidic masyado. Ay, yun lang ang hindi ko kayang sagutin, mga kaparmer, no? Hindi ko kayang sagutin yan. Baka magiging acidic yung mga lupa natin dahil sa chlorine. Pero napansin nyo ba yung dati, yung naglalaba pa, na chlorine pa lang yung ginagamit ng mga matatanda, diba? Pag binuhos nila yan dyan sa may tabing bumba, makikita nyo naman yung makikita nyo naman yung makikita nyo yung mga damo na matataba. So hindi siguro siya maka-acidic kasi hindi naman direct eh. Hindi naman yung mismong niya, granule niya yung inilagay mo, kundi yung in-spray mo lang naman. So nag-harvest kasi tayo, kaya ako nag-spray ngayon kasi nag-harvest tayo. So ang nakikita ko talaga na pagbabago dito is yung hindi lang sa dahon niya na parang luminis siya, hindi lang sa dahon niya, hindi napigilan talaga yung yung pagkalat ng infeksyon sa mga bagong bunga. Yung bagong bunga natin ngayon na mapipitas by next days is maganda siya at malilinis. Ayan, yan yung nakikita ko na nagbago rito. Hindi sa dahon, kasi yung sa dahon mahirap talaga yan baguhin kasi andyan na yan eh. Saka kapag mayroong spotted dito, ang nakita ko talaga yung hindi siya matamaan dun sa itaas, kasi nasa itaas na siya masyado. Sa ilalim lang naman kasi itong spray natin. Pero halos naman lahat ng ng kanyang dahon at saka yung vine niya natatamaan din naman. So shoutout nyo pala, nakalimutan ko sir, pasensya na. Shoutout nyo pala sa kay Sir Joseph Hipundo. Sir, salamat ng maraming salamat sa Diyos. Naway patuloy na ingatan po ang inyong maliit na sangbahayan at gantihin nawa ng Diyos ang inyong kabutihan. Lalo na rin dun sa mga bago nating subscribers, viewers. So shout out sa inyo. Salamat. Hindi mali na napadpad kayo rito. Pwede nyo na pong ibahagi yung sa inyong mga kakilala na nagdudusa sa kanilang gulayan ng pag-atake nung parang hindi na magaling late blight, early blight o ano pa yun. Ito na yung video na pwede nyong ma-share sa kanila, maibahagi sa kanila, na tingnan nila, obserbahan nila at subukan talaga nila. Para pag hindi mo kasi, pag duda lang kasi talaga parati, hirap yun. Huwag kayong magduda sa ito nga pala sa video ko, pagpasensyahan nyo na hindi kasi ako talaga marunong mag-edit at wala akong balak mag-edit ng video ko. Mahirap kasi ngayon eh, hindi mo na maintindihan yung galawan sa social media ngayon. Parang totoo na parang hindi, yung pala AI na lang. So siguro mga kaparmer, dito lang muna yung update natin. Pangatlong spray ko na ito sa dahon ng ating ampalaya. Sa awa ng Diyos, hindi naman siya nasunog o hindi siya lumala yung sakit. Pagkos is nakatulong siya. Mayroong
mayroon pa namang panakanaka na nakakalusot. Yun nga, sa gawa nga ng tatlong sinabi ko kanina, pwedeng dahil sa lupa, marami talaga. Tapos dahil yung hindi natamaan ng husto, kasi nasa itaas na yung dahon. Or possible na yung pangatlo na walang hinto is yung yung mga insekto na dumadapo din sa ibang gulay na mayroon ding mayroon ding mayroon ding mga bakterya. So sa ngayon yung edad nito is parang tinanim to namin June June pa ito tinanim siya. So June, July, August, nasa ilang buwan na ba? Kayo na magbilang mga kaparmer, hindi ko na mabilang sa kamay. Bakbe, kalmaan mukha natin dito init. So sige mga kaparmer, nawa patuloy na ingatan ng Diyos ang inyong maliit na sangbahayan. Balik lang natin yung video, yung laman nitong video natin, yung tinutukoy niya is pangatlong bisis na natin itong spray sa ating ampalaya. Tapos ang nangyari, mayroong nakakalusot dahil sa tatlong dahilan. Possibly sa lupa na marami talaga yung virus. Tapos yung pag sa dahon na hindi natin natamaan ng husto kasi nasa itaas na, nakalipat na siya doon. Tapos yung mga insekto na na dumadapo sa iba-ibang, maring sa ibang gulay o maring nakadapo talaga siya na mayroon na talagang fungus, so at saka bakterya. So pangatlo na ito na spray natin mga kapartner. Saka pwedeng every 3 days, kasi ako dito 3 days ako nag-i-spray nito. Mahirap na rin kasi baka ma-over. So tama lang yung 3 araw, yung 3 days tama lang yun. So yun lang, salamat, maraming salamat sa Diyos at naway gantihin ng Diyos ang inyong kabutihan sa ating maliit na channel. So yun lang mga kaparmer.